Tuloy ang diskusyon tungkol sa divorce. Ang promise ko po ay si Vien ang magtatanong. Yan. Idudugtong ko na yung katanungan mo kanina, Papa Des. O hindi yung pinag-usapan natin off-air. Oh, hindi yan. Walang kinalaman doon. Doon tayo, pumunta tayo, attorney, doon sa mga grounds. Oh, yes, yes. Nung tatlong divorces. Tanong mo kung may hiling. Oh, yeah. Ano yung Ay, ano yun? Ano yung mga pagkakaiba para Huwag ka ganyan, para gusto ko na umalis. para ma-differentiate yung tatlong divorces Okay. na yun? Yung unang divorce po, yung tinatawag na legal separation, marami pong grounds doon. For example, bading, tomboy, lasing, you're a drunkard, lasinggero ka, you're a irresponsible person, you have an STD. Just Okay. one of the grounds for STD. legal separation. But yung grounds na yan, only legal separation yan. Pero kung may epekto po yan for your essential marital obligation of marriage, yun ang tinatawag na nullity of marriage. But if the STD, very serious, annulment din yan. But yung STD, not so serious, legal separation. Legal separation. Yun sa under the family code. But when you say sa Muslim divorce law, pwedeng mag-divorce po ang mag-asawa. Kung example, yung babae, solid niya yung dowry. Yung, of course, di ba, yung sa Muslim, Yung palitan yan, may bayad yung lalaki, magbabayad sa family ng babae. Kung isole sa family ng babae, sa lalaki, pwede ang divorce. Yun yan. Okay. Or walang carnal relationship ang mag-asawa for 4 months during marriage. Yung say, carnal Pwede. relationship, walang nangyari for 4 months. Walang sex. Wala, So, kung ganon, so Ay, pwede... sabihin ng attorney, no? ang May batas talaga kasi, yung attorney. carnal relationship, ang legal term. Legal term. Legal term. Walang... Carnal Carnal relationship. relationship. Yes, Carnal So relationship. for 4 months na walang carnal relationship, another term, ayun, So in that case, ground na siya. pwede sila magpa-divorce. Or, for example, na ayaw na ni lalaki, gusto niya isoli yung kasal, pwede. Kasi repudiation of the wife by the husband. Kung gusto isoli ni husband, yung asawa niya sa parents ng babae, pwede din yan. For the Muslim. For the Muslim. Oo. But kailangan nga lang, yung mga requirements kung sino talaga ang qualified. Not because you're a Muslim, qualified ka na magpa-divorce. I repeat, kailangan yung Muslim, yung lalaki, or both the husband and the wife are Muslim, and nagpakasal sila pursuant to Muslim law and here in the Philippines. Yun lang, very limited lang. So it means not because you're a Muslim, you can avail the benefits ng Sharia law. Hindi Pero pag lang. Muslim ka, nakakailang asawa ka, attorney? Actually, 4 ang limitation. Pero Max na because yun. pwedeng divorce, 4 Nadadagdagan siya. ang limitation, pero kailangan, kung magpakasal ka ng pangalawa, pangatlo, pang-4, with the consent of the first wife. That's why Okay. ang first wife, very powerful. Gano'n. So may consent pala yung first wife. Kailangan may consent. Pero actually, wala yan sa Quran. Pero sa Muslim, Philippine Muslim Code, meron yan. Sa atin lang yan. Kasi Sign of parang respect na rin. in-insert yan ng isang congressman. Actually, sa Quran, walang ganon. Okay. Pero sa Pilipinas lang may ganon na first wife, kailangan may consent Okay. para pwedeng second, third, fourth, hanggang fourth lang. Kung may pang-5 ka, i-divorce mo ang pangalawa o pangatlo para 4 lang. Kung walang consent, attorney? Hindi ba pwede? Ay! So Powerful pala parang talaga. yung pagiging powerful ng first wife, pwede din bang siyang ground na hindi mo ako pwedeng basta i-divorce? Oh, yes, Dahil ganon. Parang ganon. ako yung powerful sa amin yes. 4, parang ganon. Hindi, kung ganon, kung in that case, pwedeng i-divorce niya yung first wife. Para yung second wife, may elevated, maging first wife. Siya naman yung first. Parang ganon. May ganun pala yun. May leveling pala yun. So, actually, may 4 lang ang limitation sa Muslim marriage. Kung may pangalawa, pang-5 ka, pang-6, pang-7, so ang gagawin mo, yung second wife mo, third wife, fourth wife, i-divorce mo. Para 4, kailangan 4 ang valid marriage. 4 lang. 4 lang. Huwag ka magalala, hindi Muslim si attorney. Paisip ako. Ang swerte naman ng Muslim na yun, di ba? They can eliminate anyone. Yes. Basta may bago ulit. Pinag-uusapan natin? Wala naman. Lalaki o babae? Doon naman sa sa annulment, ulitin lang natin, attorney, yung mga grounds for annulment. Okay. Kasi kanina yung divorce na pag-usapan na natin. Yes. Annulment. Ang annulment po, maraming mga grounds sa annulment, but ang pinaka-abuse grounds, kasi may tinatawag na insanity. Okay. Yung insanity may limitation hanggang 5 years lang. Or yung What do you mean, boss? Attorney? 5 years from the marriage. Kailangan, Okay. So pag After five- kinasal kayo ng 2001 hanggang 2006 lang yan. yes, hanggang 5 years lang. Or
tinatawag na lumabas yung pagkasira ulo niya, 2007 na, Oo. attorney. hindi pa pwede. Ay, hindi pwede. That's Ang 5 i-file, years ang na. i-file mo, psychological incapacity. Ah. Hindi sa insanity Okay. or impotency. Oh, yun yan. That's also Okay. one of the grounds. Pero Si kailangan ano 5 pwede years nang lang. mag-file? Okay? 5 years. Sino yan? Sino yan? Secret. So, pagka after 5 years After lang, 5 pagka years. 7, Oh, yes. psychological. Psychological incapacity, Ah. kung you are irresponsible, you cannot perform the essential marital obligation of marriage, pwede yan as ground for psychological incapacity. Kasi yung insanity, yung impotency, 5 years lang yan. So may limitation. 5 years from the day of the celebration of marriage. Yun So, yan. so bakit matagal na yun? Ano? Oh, 5 yes, years ma'am. na 5 eh. years. Of course, alam mo na yung asawa mo impotent. Oo. During on that 5-year period. Oo. Yung pagkadating sa mga ganun, attorney, hindi kailangan naminin yung dokumento lang yun. Diba? Of course, kung impotent, you have to, kailangan i-prove yun ng isang isang Psychologist. not na psychologist, medical practitioner. Doctor, oo. Yes, i-prove na kahit anong gagawin, wala talaga. Yung insanity, Insanity, yung psychology, psychiatrist. But yung psychological incapacity, psychologist din. yung insanity, attorney, pag-usapan natin yun, ano yung mga pwedeng ipasok sa insanity na Of kaso? course, Ay, magiging dahilan. If you do not know how to use your brain, parang buang. In layman's term, we call them buang. So if you are buang, you are pwedeng inalify yung marriage mo kasi you have no wala kang capacity to give consent sa marriage. Kasi in marriage kasi, during the celebration of marriage, you have the capacity to say yes or no, or I do. So it means may capacity, may consent ka. But how can you give consent if you are buang? Yeah. So in that case, so pwede yan maging grounds for annulment, 5 years lang. But after 5 years, anong gagawin mo? 5 years from the knowledge. Of course, knowledge na buang yung asawa mo, 5 years. So assuming after 5 years, hindi ka nag-file, psychological incapacity. Sabi no, after 5 years mo pa After nalaman 5 na years. buwang yung Tapos pupuprove mo siya through interviews and then Of exams course, din. kailangan, ang psychological incapacity, iba yan sa insanity. Okay? Yung insanity, buang. Yung psychological incapacity, you may be psychologically incapacitated with your husband, but not with other boys. Okay? You may be psychologically incapacitated with your wife, but not with other girls. Ganun yan. Ganun yan. So, pag ganun yung kaso mo sa wife mo, pero hindi naman sa kids mo, So, nga, iba ang facts, o iba ang kaso, being a father or being a mother, or to being a father or being a wife. Ay, Iba wife. yon. Iba yon. so, kunwari, lumalabas yung insanity niya pag nasa loob lang ng kwarto. Oh, yan. So, iba yung insanity, iba yung psychological incapacity. Kasi yung psychological incapacity, only in relation to your wife or only in relation to your husband. What if you're a good husband, you're a good wife, but you are psychologically incapacitated as a mother? That is not a ground. Okay. Only if the psychological incapacity has the effect to your essential marital obligation of marriage. Very clear po yan sa batas under Article 36 ng Family Code. Kailangan psychological incapacity, and that psychological incapacity has the effect to your essential marital obligation of marriage. It means, kung psychological incapacity mo only in relation of you being a mother or you being a father, it will not nullify your marriage. Okay. Ganon yan. So, kailangan both? Actually, only to your husband or Or only to in your relation wife. to your, but not to your son or to your Your daughter. kids. So, dalawa yung kailangan na ebidensya dito, attorney? Ah, Yung effect doon sa wife or effect doon sa spouse and the Hindi. kids. actually, Magkaiba isa ba lang. yan? Magkaiba yan. Ang kailangan lang, ang effect lang sa wife mo o sa husband mo. Ang kailangan. Para makapag-file Then yung nullity of marriage din pala, under psychological incapacity, kahit na ikaw ang may problema, ikaw ang may psychological incapacitated, Oo. pwedeng ikaw mag-file ng annulment. On the Kahit na grounds, ikaw ang may problema? Yes, kahit na on the ground that ikaw ang may problema. Iba po sa annulment, sa nullity of marriage pala. Kasi nullity of marriage, kahit ikaw ang may problema, pwede ikaw mag-file. Pero pag annulment of marriage, for example, on the ground that you have STD, on the ground that you are insane, in that case, kailangan mag-file ang victim. Hindi pwede ikaw. Yung victim. Of course. Oh, yan. Dokumento Oh, dokumento yes. na naman yun. So, hindi Mga pwede na on the ground that ikaw ang may serious STD, then ikaw din ang mag-file ng annulment on the ground that may STD ka, hindi pa pwede yan.
Pero kung... Kailangan hahawahan muna kita. Parang Oo, gano'n. parang ganon. Parang Kailangan ganon. mapatunayan May muna natin STD by ako. me. Kailangan hawakan muna kita kung gusto mo makipaghiwalay sa akin. Eh, hindi pwede. Meron ka na pala eh. Ay, hindi ka papayagan ng batas. Kailangan hawakan muna kita. Ganon. Kailangan lumala muna ba? Oo, meron na. Wala pa eh. Konti pa. Nakalagay po sa batas Dumating na sa panahon na, ito, may dokumento na ako. Positive na ako, may positive STD na, na yan ako. na. Pwede na yan. pwede na. Actually, ang grounds po ng annulment on the grounds that may STD ka or insane ka or buang ka, kailangan ang mag-file ng annulment yung aggrieved spouse. When say aggrieved spouse, yung victim. Yung victim. Hindi po pwede kung ikaw may STD, ikaw din mag-file. Pero pag psychological incapacity, kahit ikaw ang may psychologically Pwede. incapacitated, pwede ikaw. That's why that is one of the exception ng common law jurisprudence natin that no one goes to court with unclean hands. It means kung ikaw yung may kasalanan, hindi ka pwede mag-file ng kaso except annulment of marriage. Okay, may nabanggit ka sa akin na dati, attorney, na bawal mag-usap both parties, nag-agreed, ganun, yung... Bawal yan sa legal separation, bawal yan sa sa annulment, bawal sa annulment, sa nullity of marriage. Sa legal separation, may tinatawag tayong cooling off period 6 months. Itong 6 months period, yung public prosecutor or the court will exert effort na magkasundo silang dalawa Ay, ganun? within 6 months. For 6 months. That's why, during that 6-month period, from the filing of the petition, bawal ang trial. Walang trial na mangyayari. Ang gagawin lang ng court, magkasundo kaya pa pwedeng pagbati yung dalawa. Kung hindi po pwede, doon pa lang mag-start. Yun ang tinatawag na legal separation. Anong gagawin ng korte doon? Bibigyan sila papanood ng sine, gano'n? Basta 6 months, bigyan sila ng chance na magkasundo. Pagda-date yan, gano'n. Oo. Basta 6 months. kung naniniwala sila, sa pamagitan ng Na may- counseling, Oh, yes, tama. Pwede pang maayos. pwede pang maayos, pwede pa tayong magkapatawaran. Kasi mahirap na, kawawa naman yung mga Yung mga bata. bata. Tama, Yun ang, Yes, ano ng 6 state months na? lang. For 6 6 months. Yun yung tinatawag sa batas, cooling off period. Yan. Yung cooling off If it will not period, work. required lang yan sa legal separation. Hindi required yan sa annulment, hindi required yan sa nullity of marriage, hindi required yan sa divorce sa Muslim law. Okay? But under the Muslim law, if basahin mo yung RA 1083, mag-exert din ng effort kung pwedeng mag-reconcile, last option ang divorce. Kasi po, nakalagay pa sa ating saligang batas, under the 1987 Philippine Constitution, that it is the policy of the state to preserve the sanctity of Of marriage. family. Oh, yan. Ay, Marriage. natawa lang ako doon sa cooling off eh. May cooling off gusto period pa na 6 months. Gusto pa rin ng gobyerno na... Pagbigyan. Mabigyan sila ng chance. Oh, yes. Na 6 magsama pa rin months. sila. Ano yung kakausapin na to? Of course, may mediator, mag-appoint. Uy, gusto Ayan pa niya tayo, siya. Oh, gano'n. Uy, Pwede gaganyan. pa. ganyan. Tapos parang ganyan background, magpe-play ng May music. background music. Oh, Magpe-play ng music habang Siyempre, ano yung, meron ba siyang ano doon? May psychologist ba doon? Of course, Pumapagitan pa rin. the court may appoint a psychologist, the court may appoint a mediator. Kung pwede magkasundo ang dalawa. Oo. Parang, Pero 6 months lang. After Sabihin 6 ng- months, kung wala talagang chance na magkasundo, doon pa lang mag-start ang legal separation. Trial. parang tatawag, na talaga. hello, Papa Jack, tulungan mo nga kami para magkapatawaran yung dalawa. Parang gano'n, ha? Parang ganon, parang Hello, ganon. ba? May Oh, sige po, mediator paniniwalag talaga. ko sa kanila. Oh yes, parang ganon. I like that, the cooling off period. Pero legal separation lang. Sa legal separation So, lang legal yan. separation. Teka muna, hindi ko pa natanong yung importante, yung aking question kanina, bago tayo magtapos. Ano ang mas mahal at saka mas mura? Yes, Okay. of course. When we say annulment of marriage, when we say compare that to legal separation annulment, we have to hire a psychologist, an expert. Of course, mas mahal talaga. Okay. Mas mahal konti. But konti ng difference, depende po sa galing po ng Abogado. psychologist. Of course, Ay, yung abogado, depende din yan. Okay? Kasi yung abogado may pwede namang installment yan, pwede nga libre, may iba na ganyan, through the public attorney's office. But of course, the PAO will not give priority. Ang binigyan ng priority ng PAO, yung mga criminal cases. Okay? So, and of course, kailangan, you belong to a poverty line. Kung may capacity to pay ka, you have to pay. Kasi we are Parang not... sinasabi mo, attorney, tiisin mo na lang yung asawa. Parang ganon. Tiisin mo na lang, walang yan tutulong sa Parang inyo, hindi ka lalo na na pag wala kayong gumastos. pera. Pero ang annulment, mas matagal konti compared sa legal separation. Okay? Of course, legal separation, we have to wait for 6 months for cooling off period. Almost the same. Kung i-compute mo, almost the same. But with respect to the trial period, mas mabilis ang legal separation kaysa
annulment. Eh, sabi mo, compute. Hindi nga namin malam kung magkano yung compute, attorney. Saan Magkano sa- nga? Depende sa psychologist. Of Depende. course, you cannot compute. Sige, higher. Usually. Oo. Ang, Gusto lang ang nila Ano rin psychologist, siya, assumption. may psychologist na 40,000. Bayad sa kanila. May psychologist na 20,000. May, more or less gano'n. Lalo pagka mag-anak pa. Yes, man, gano'n. May discount siguro. Then, mas mahal pa kung may properties ang mag-asawa. Kasi, ang filing fee sa court, may computation. Kung walang properties ang mag-asawa, mas cheaper yan. But may properties, mas mahal yan. Depende sa value ng property. Sa legal separation, attorney, naghiwalay ba ng arrear yan? Kasama yan. So, ina-anticipate na nila yon. Di, kailangan lahat ng mga properties ng husband and wife, kailangan i-present sa court yan. Magkano ang value, may computation yan. Oo. So, kung Para habang equally nagmamahal ang properties, no, habang mayaman ka, nagmamahal ang bayad ng kaso. Ganun pala yun. Ay, ganun. Oh, ganun yan. So, that's why I cannot say magkano kasi we do not know kung magkano ang your properties properties nila. nyo. Oo. Kaya ganun. Ako, pag-aabogaduhin ko yung anak ko. Mukhang kikita. Attorney, thank you yes, very yes. much. Merry Thank you so Christmas. Merry Christmas. Yeah. Merry Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Thank you, thank you. Maraming salamat. Anong mga natutunan natin ngayon na Bien? Sa totoo Lalo lang- ka na! Oo, kasi kanina sinasabi ko pa lang na parang hindi yata in time ang usapan nating divorce sa Christmas eh. Pero sabi ko, kasi parang reality na ng buhay talaga, lalo dito sa Pilipinas na maraming nagkakaroon ng problema sa asawa. Tapos madalas, mas gusto ni... At parang madalas gusto nila yung parang divorce, magkaroon daw ng divorce dito sa Philippines. In my opinion naman, pagdating sa ganyan, kailangan isipin din talaga nila ang malaking gastos na patutunguhan nito eh. Kasi parang well, kung sa bagay, if yun yung makakapagpasaya sa iyo as a person, and maybe sa family na rin dahil kunwari yung couple talagang meron ng problema sa isa't isa at nagkakaroon na ng physical something ganyan, pisikalan na kumbaga. Well, maybe I can tell them na siguro it's just about time. Yun. Pero ang mga bagay na katulad nito kasi dapat pinag-iisipan ng sobra-sobra at hindi basta padalos-dalos. Yun lang yun. Kiss me talaga. Ganun. Ako sa akin, ngayong Kapaskuhan, yung iba ginagawang big deal yung pagpapatawad. Yung pagpapatawad at saka yung paghingi ng tawad. Kung tutusin, kayang gawin ito in span of 30 seconds, 20 seconds, At 5 anytime. seconds. Napakadali. Lalong-lalo na pagka... sa sorry kasi, naniniwala ako, pag nag-sorry ka, doon ka lang pwedeng pakinggan. Habang ikaw nagsasabi na pinagtatanggol mo yung ginagawa mo, pinagtanggol mo bakit ang isang bagay naging ganun, bakit ang isang bagay nagsalita ka ng ganun, subigaw ka ng ganun, hindi pakikinggan yun hanggang hindi kayo nagsi-start sa word na sorry eh. Yes. Kasi yung sorry, yung sorry kasi, yun doon nagsisimula yung pagpapakumbaba. Pag nagpakumbaba na ang bawat puso, ibig sabihin na handa ng magmakinig ang bawat isa. Kasi minsan, sa isang mag-asawa, yun lang naman ang inaantay eh. Yung pagsasabi ng word na sorry. Saka ang pagpapatawad, wala pong option yan. Binibigay talaga yan. Hindi yung tinatanong yung sarili na, patatawarin ko ba to o hindi. Walang option yan. Dapat yan, binibigay talaga yan. Isa yan sa mga pwede nating ibigay sa ating mga partner. Dapat pag sinabi, humingi na to ng tawad, patatawarin ko ba to? Hindi, kailangan po patawarin talaga natin yan. Kasi wala akong option. Patatawarin at patatawarin mo talaga yan. Meron akong napakagasgas na kasabihan. Sabi nila, love means you never have to say you're sorry. Diba? Right. Pero sa panahon ngayon, that's the sign of love eh. Yung pagsasabi ng sorry. Ang sinasabi lang ng kasabihan, huwag kang gagawa ng kasalanan, huwag kang gagawa ng kamalian. Ako, sa pagiging, pag mag-asawa kayo, may mangyayaring kamalian, may mangyayaring kasalanan. Basta habang patuloy na magpapatawad ang isa't isa, palagay ko mas malayo at saka mas malalim pa ang itatakbo ng relasyon na hawak mo ngayon. Amen? Amen. Gusto ko lang dagdagan yung Papa sa pagdating sa sorry, no? Dapat you really mean you're sorry. Doon talaga mag-umpisa yun. Yun. Kasi doon pupunta yan kung paano mo i-explain eh. Yes. Basta ang taong nagpapatawad at
doon magsisimula ang explanation pag humingi na ng tawad, Ng tawad. yung nagkasala. Kasi doon, that's the time na noon nagbubukas ang puso. Everything follows Oo. na. Kasi along the way, pag naramdaman mo yung hinihingan mo ng tawad, ay humingi na rin ng tawad. Palagi ko yun ang ikagaganda ng relasyon. Yes. Mas mahaba, mas malalim pa ang inyong ano. Sa isang mag-asawa, magsasabi ka talaga ng sorry. Kasi it's a separate individual di ba? Yes. Isang araw, parang, di ba sabi ng pare at saka ng pastor, you're no longer two but one. Hindi mo naman pwedeng, ang kasundo mo itong bahagi lang Kasundo mo dapat lahat. Lahat. Di ba? So, iisa na lang kayo. Yes. Amen? Amen. Amen. Maraming salamat at sa lahat naman nakakaramdam na ng Pasko, maligayang Maligayang Pasko Pasko po po. sa inyong lahat. Magandang araw. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Daclas. Maraming salamat, attorney. Thank you Thank very you much. so Yes, much. Father Merry Dennis. Christmas. Ano ako natutunan da? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye. Merry Christmas.